Okay, dito naman sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 16. Tungkol pa rin ito sa kung tayo ay nagsama-sama. Pag tayo nag-fellowship, pag tayo nag-gather sa isang believers meeting. Colossians 3:16, sabi niya, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Sabi niya, pag kayo nagsama-sama, you need to admonish one another through psalms and hymns and spiritual songs. Okay, so mamaya mas i-explore ko pa yan. Basta binasa ko lang ito sa inyo para ma-realize ninyo na yung guidelines talaga kapag ang New Testament believers ay nag-gather, ay hindi sila basta-basta pupunta na lamang ng empty-handed o empty ang kanilang heart. Kailangan pupunta sila sa gathering with something to give. First of all, syempre, you must be ready to give your life to God, give your heart to God, and then you must be ready to minister to your fellow believers. Yan talaga ang New Testament pattern, New Testament guidelines kung paano tayo magsasama-sama o magfe-fellowship. Yung nabanggit ko sa inyo kanina about yung prophets, the New Testament prophets. Lahat ng New Testament prophets they can prophesy. They can prophesy the simple gift of prophecy, and they can prophesy with revelation. Pero hindi ibig sabihin na yung mga ibang believers na regular silang ginagamit ng Lord through simple gift of prophecy at maging yung mga regular na ginagamit ng Holy Spirit na mag-prophecy with revelation, hindi ibig sabihin na prophet na sila. Parang ganito yan. Lahat ng doktor nanggagamot. Pero hindi lahat ng manggagamot ay doktor. Parang ganun lang yung analogy niya. Lahat ng propeta nagpo-prophecy. Pero hindi lahat ng nagpo-prophecy ay prophet. Ang analogy ni Kenneth Hagin dito ay, sabi niya, lahat ng mayaman may pera. Pero hindi lahat ng may pera mayaman. Parang ganun lang yun. Hindi lahat ng nagpo-prophecy ay prophet. Pero lahat ng prophet nagpo-prophecy. At hindi lang simple gift of prophecy, kundi may revelation. Okay, ang mga iba, gaya ng nasabi ko kanina, na misuse nila ang prophecy. Lalo na sa paggamit ng pag-prophecy sa kung sino sila nagmi-minister. O sabi natin may personal prophecy sila. Sa pamagitan ng pagbibigay ng personal prophecy, dito na misuse. Actually, pag pag-aaralan ninyo ang history ng Thessalonian Church, isa sa mga naging problema nila ay misuse of the gift of prophecy. Kasi may mga times sa kanila na they are trying to use prophecy to correct others. At hindi tama yon. Lalo kung ito ay simple gift of prophecy, you cannot use simple gift of prophecy to correct other believers. Idinadaan ang sabi ng Panginoon, wag ka na raw magnakaw. Ang sabi ng Panginoon, magtrabaho ka raw. Ang sabi ng Panginoon, ganito, ganyan. Ginagamit pa ang pangalan ng Panginoon through prophecy para lamang ituwid yung kapwa believers. Hindi po pang correct ang prophecy. The use and the purpose of prophecy is to edify, to exhort, and to comfort others. Kaya kung mayroong nagbigay sa inyo ng simple gift of prophecy, pero hindi kayo na-comfort, hindi kayo na-edify, hindi kayo na-exhort, then hindi ko basta-basta tatanggapin yon. On the other hand, kapag prophet ang siyang nag-prophecy sa'yo, or kahit hindi prophet, basta ginamit siya through the word of knowledge or through word of wisdom, so with revelation yon, with prediction,
ay minsan may discomfort na ibibigay sa'yo kasi totoo yung sinasabi. So pag ganito rin, hindi mo tanggapin. Hindi mo pwedeng sabihin na false prophet. Hindi mo pwedeng sabihin na mismo ang Holy Spirit. Hindi. Kasi may mga times na ganon. Pero kapag ang sinasabi natin is the simple gift of prophecy na nag-ooperate sa kahit sino na umattend, the purpose of that prophecy is to comfort, edify, and exhort. Okay? So, there is a misuse of prophecy. Sa Thessalonians nangyari ito. To the point na ayaw na nila ng prophecy. Dinispice na nila ang prophecy. Tinatanggal nila ang lugar ng prophecy sa Thessalonian Church. So, nangailangan si Apostle Paul na magpadala ng correction. Kaya titinan natin kung hindi lang yun ang problem sa Thessalonians, ang dami. Tulad din natin ngayon, sa bawat church ay maraming problema. Ang iba konti, pero ang iba marami-rami. Huwag niyo isipin na yung mga napapanood nyo sa TV na ang lalaking church ay wala silang problema. No. Mas malaki ang kanilang problema kaysa sa atin na maliit lang. Okay? So, hindi porket ang ganda-ganda ng kanilang programa, ang ganda-ganda ng kanilang church building, ang ganda-ganda ng mga decorations nila, ay wala na silang problema. Ang dami. Spiritual issues, financial issues, ang dami. Relationship issues, ang dami. Meron nga akong nakitang nabasang isang report ng church. Hindi ko sasabihin ko anong pangalan. Yung report ng church nila, kilalang church, ang laking church. Yung report nila ay almost 500 yung immorality issues nila. Kalahin mo, almost 500. Marami sa kanila may homosexuals at ang involved na nakasama nila o kinakasama ay church members mismo. Iba sa kanila ay nagli-live-in. Ang iba sa kanila ay nagkaroon ng affair sa ibang lalaki, sa ibang babae. Alam mo in church, pag panunuorin mo parang walang problema. Pero almost 500 yung immorality issues nila. Mas gugustuhin ko na yung 50 members lang basta walang ganung issue. Kaysa magkaroon ka ng 20,000, 30,000 members pero ang immorality issues is 500. Makakasama na yun sa isang klase ng church sa 7 churches of Asia sa Revelation na winarningan ng Lord. Di mas maganda na yung maliit na church pero walang ganung mga issues. Hindi ko naman ginagawang excuse yun. Dahil gusto talaga ng Lord ng bawat church lumago. Walang gawing excuse yun. Pero kung may pagkakataong makapamili, malaking church na ang daming ganung issues or maliit na church na walang ganung issues. Okay, so Thessalonians, ang daming issue. At isa sa mga issues, the misuse of prophecy. Kaya nakalabit ni Apostle Paul yon sa kanyang letter. Dito sa Thessalonians chapter 5. Bisa natin sa verse 14. 1 Thessalonians 5:14. Now we exhort you, brothers and sisters, warn those who are unruly. May mga hindi nagpapasakop. At may mga sobra ang kanilang pagsakop. Yan sabi niya, comfort the faint-hearted. Alam niyo na comfort? Kasi ginagamit pa ang prophecy para i-discomfort sila. May problema na nga. Imbis na yung prophecy na darating sa kanila is to edify them, to exhort them, to comfort them. Ang nangyayari, para bang nasisisi sila doon sa mga nangyayari. And then sasabihin nila, manifestations of gift of prophecy. Mali.
Yung sabi niya, see that no one renders evil for evil to anyone. Ang isa pang problema nila ay nag-aaway-away sila. Yung mga ginawa ng masama, babawian ng masama din. And sabi niya, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Rejoice always. Isa sa mga problema nila, wala silang kalatoy-latoy lagi. Wala silang sigla sa kanilang Christian life. Pray without ceasing. And then tamad silang mag-pray. Ang dami nilang time sa ibang bagay pero wala silang time mag-pray. Kaya sabi ni Paul, pray without ceasing. And then to verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi man lang sila, wala silang gratitude. Ang dami nilang pwedeng ipagpasalamat sa Diyos, hindi sila nagpapasalamat sa Diyos dahil lang sa kasalukuyang nararanasan nila. Then sabi niya in verse 19, do not quench the Spirit. Isa sa mga problema nila ay hindi nahahayaan na kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. And then sabi niya, test all, or do not quench the Spirit. And then verse 20, do not despise prophecies. Sabi niya, kahit na mayroong mga nag-misuse ng prophecy, hindi ibig sabihin na tatanggalin nyo na ang prophecy, kailangan pa rin kasi ang prophecy, ang kanyang gamit is to comfort, to edify, and to exhort. Ang church kailangan niyang ma-exhort. Ang church kailangan niyang ma-edify. Ang church kailangan niyang ma-comfort. Walang sino man sa inyo, mga estudyante, na hindi nyo kailangan ng comfort. Imposible hindi na kayo nangangailangan ng edification at exhortation. Imposible hindi nyo kailangan yon. O kayo ng mga estudyante, araw-araw nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, kailangan nyo pa rin. How much more sa mga members ng mga church natin na minsan lang sila makarinig ng Word of God at minsan lang makapunta sa church. Di mas kailangan nila ng edification, comfort, at exhortation. So huwag yung tanggalin ng prophecy. Sabi ni Apostle Paul sa Thessalonians, hayaan nyo yung mga nag-misuse ng prophecy. Hindi ibig sabihin na may fake, tatanggalin na ang original. Hindi, dapat mas lalo nyo ipakita ang original. Sabi niya, test all things pero. Test all things. Prove kung ito nga ba ay prophecy galing sa Diyos. Kasi marami nagpa-prophecy na hindi galing sa Diyos. And having said that, punta tayo sa caution. No? The caution needed concerning prophecy. Dahil kailangan natin talaga mag-ingat. It was necessary for Paul to give these instructions because the church at Thessalonica had so much misuse of the gift of prophecy that these people almost despise it. Therefore, Paul, writing by the Spirit of God, had to instruct them, despise not prophesying. Naalala ko yung isang church na atinan ko, natatakot na tuloy umattend yung mga iba, lalo sa prayer meeting. Dahil sa prayer meeting talaga, diyan mas maraming opportunities ang banal na Espiritu para kumilos kasi people are praying. People will pray. People will worship the Lord. And during worship, after worship, or before worship, talagang ang Holy Spirit sometimes He is ready to move. Lalo kapag ang mga umattend ay ready. Ang mga umattend ay on fire na on fire. Hindi lang magpapa-on fire, kundi on fire na on fire. Even before the service will start, the Holy Spirit wants to move na. Ayun ang maganda. Okay? So, yung napuntahan kong church na ito, ayaw nang umattend yung mga ibang members sa prayer meeting kasi natatakot na sila dahil alam na nila mangyayari doon sa pupuntahan nila. Kasi yung mga ginagamit doon na nagpa-prophecy, alam nila yung mga personal na buhay ng mga taong ito. True prophecy, binabanggit yung mga ginagawa nilang mali. Maaring tama ang puso ng mga taong ito, pero yung pamamaraan mali kasi ginagamit ang prophecy to correct others. The Lord said, tanggalin mo na itong pagsusugal mo. The Lord said, nakita kita, nangupit ka. Huwag mo daw gawin ito dahil masama. Dinaan pa sa prophecy. Pwede naman niyang kausapin.
nang hindi nabubulgar yung ginagawa, para hindi nakakahiya, hindi nakaka-offend, ba't pa idadaan sa prophecy? Pinakita ng Lord sa akin in the Spirit na ikaw ay umiinom pa rin at hindi ka karapat-dapat na maging kasama sa music team. Ba't mo pa idadaan sa ganun? Ba't di mo na lang kausapin? Ba't di mo lang i-present sa kanya yung disadvantage na ginagawa niya at yung pwedeng maging maling resulta ng kanyang ginagawa at kung anong reputasyon ang kanyang sinisira kapag ginagawa niya yan. Ba't mo na lang sabihin sa kanya kaysa idanong po sa prophecy? Ang sabi ng banal na Espiritu, mamamatay ka na raw dahil sa iyong paninigarilyo. Paano ba sasabihin niya? Sabi mo na lang, no? So yan ay mga caution. Mag-ingat tayo dyan. Hindi lahat na nagbibigay ng personal prophecy ay galing sa Diyos ang sinasabi. At ito ang totoo. Kung ikaw ay masyadong close sa Holy Spirit, hindi mo na kailangan may magparating sa iyo. Kung meron man, just to confirm yung pinarating na sa iyo ng Holy Spirit. Actually, ang gift of prophecy para sa mga hindi nakikinig. Kaya kailangan nila nakausapin ng Lord sa pamamagitan ng prophecy kasi sa personal relationship nila sa Lord ay hindi nila pinapakinggan ng Lord. O maaaring pinapakinggan nila ng Lord pero nagda-doubt sila. Kaya kailangan nila ng prophecy. Kailangan nila ng revelation na magsasabi talaga na ito'y galing sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo close na close ka sa Holy Spirit, hindi mo kakailanganin ng prophecy para magbigay ng direction sa iyo. And even sometimes, hindi mo kakailanganin para ikaw ay ma-edify. Kasi edified ka na, exhorted ka na, comforted ka na sa pakikipag-fellowship mo sa Holy Spirit. Pero ang problema, hindi natin nagagawa ng regular, kaya ako sinabi kanina na nangangailangan tayo. Ang tinutukoy ko dito, may mga ilan lang. May mga ilan talaga na they're very close sa kanilang fellowship sa Holy Spirit. At ang mga ito, hindi sila naghanap ng prophecy. May praise God, salamat sa Diyos dahil isa ako sa mga ganon na hindi ako naghanap ng prophecy, hindi ako naghanap ng mga magpa-prophesy sa akin, hindi ako naghanap ng revelation na magsasabi kung anong dapat kong gawin at kung saan ako dapat humakbang. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Hindi pinagyayabang ko, pinagpapasalamat ko sa Lord dahil sa natutunan ko ang kanyang salita at sinunod ko ang kanyang salita na ako'y nakarating to the point na hindi ko na kailangan ng prophecy kasi alam ko kung anong pinapagawa ng Lord sa akin at alam ko kung ako'y nasa maling landas na, alam ko kung ako'y nalilihis na. Yan ay ipinagpapasalamat ko sa Lord. Sinasabi ko sa inyo yun, hindi para mag-ibang, kundi para maging pamarisan ninyo. Naghanap tayo ng direction sa kung saan-saan. Ang problema dyan, kung baka sa manghula pumunta ka na rin, believer ka. Tapos pumupunta ka pa sa manghuhula o tinitingnan mo pa yung horoscope mo para malaman ang yung future. Yan ang masama, familiar spirit ng mga yan. Kumukonsulta ka sa masamang espiritu. Samantalang kung ikaw ay close sa Panginoon, close ka sa Holy Spirit, hindi ka mangangailangan ng direction sa iba. Alam mo kung saan ka dinadala ng Lord, alam mo kung ano yung kanyang pinapagawa sa iyo. Hindi ka aasa sa prophecy. May mga times na ako'y pumunta sa gathering of the prophets. Mga anointed prophets yan. Pero ang nasa puso ko, pupunta ako doon expecting word from God mismo. Kung gagamitin niya yung prophet, praise God. Pero ako mismo, sa iyo ako makikinig, Lord. At praise God din, nung napunta ako sa meeting na yun, ako pa ang ginamit ng Lord para magbigay ng personal prophecy doon sa mga propeta. Dahil ako sa Lord ako lagi humuhugot ng direction. Sa Lord ako lagi humuhugot. Kung meron man nagbigay sa akin ng personal prophecy, tatanungin ko pa si Lord kung ito ay talagang galing sa Kanya.
May mga nagbigay sa akin ng prophecy pero it's just a confirmation sa sinabi na ng Lord sa akin. Kaya kung may nagbigay sa inyo ng personal prophecy tapos sinabi niya, yung tao mismo na mapapangasawa nyo, ang sabi ng Lord sa akin, ni-reveal ng Lord sa akin, siya raw ang mapapangasawa mo. Actually, may nag-prophecy sa akin. Sinabi yung tao mismo na mapapangasawa ko. Hindi pa siya tapos mag-prophecy. Kasi present din yung babae. Nasa ibang bansa ako noon. Present din yung babae sa prayer conference. Nag-prophecy sa akin kasi sabi, ang instruction ng ng nagpipreside ng prayer sa morning prayer namin, sabi niya, humanap kayo ng partner ninyo. And then, pray in other tongues, sabi niya, and then ask the Holy Spirit kung ano yung mga specific word niya sa inyo. So ako, ginawa ko lang para just pagpapasa ako. Pero sa umaga na yung bago ko pumunta, is nakinig na ako sa Lord. Meron na siyang direction sa akin. So, ginawa ko lang yon, gagamitin ko, o magpapagamit ako sa Lord para ako na lang magbigay ng direction sa aking kapartner. Ang problema, inunahan niya ako kasi alam niya na gaano ko ka-sensitive. So siguro, parang nagpakitang gilas siya. ayaw niya paunahan siguro na magbigay ng revelation. Siya mismo, nauna nag-prophecy sa akin. Sinabi niya sa akin kung sino ang mapapangasawa ko. At sabi niya, nandito siya. And then, dinescribe niya. Kung hindi na ako nahihiya, gusto ko na siyang patigilin. Dahil nung sinabi niya, dinescribe niya yung tao, alam ko na kaagad kung sino siya. Sabi ko, Lord, hindi ko pinangarap magkanasawang ganun. Lahat ng ibibigay mo sa akin, Lord, hindi ko tatanggihan. Pero ngayon, tatanggi ako kung talagang ikaw ito. Kalahin mo sinabi kung sino mapapangasawa ko. Pero may mga sumusunod sa mga ganun. Sinabi kung sinong mapapangasawa. Sinabi kung anong negosyo ang papasukin. Sinabi kung saan lugar sila pupunta. Pumalpak. Ang daming kapalpakan. So, kailangan tayong mag-ingat. Hindi lahat na nagbibigay sa inyo ng prophecy ay galing sa Lord. Kahit gaano pa siya kakilala sa buong mundo. Kung wala sa spirit mo talaga, yung sinasabi niya, huwag mong tanggapin. Mapapahamak ka. Actually, yung mga ganitong hindi accurate yung kanilang prophecy, pipersahin kanilang maniwala. Mararamdaman mo, hindi na sasabihin, pipersahin kanilang... Kasi kinausap pa ako after the meeting. Sinabi pa sa pastor mismo ng babae na yun ang prophecy. So, nirireto na ako. Pinag-uusap kami mismo na. Tapos alam nila na hindi ako nagpapakita ng interest. Ang sabi ng pastor ng babae, sabi niya doon sa leader namin, sabi niya, Pastor, sabi niya, mahina yung manok mo. Sabi niya, nagparinig pa. Sabi ko, kahit ang hil pa mismo bumaba dito. Sabi niya, sasagutin namin lahat ng kasal ninyo. Kami gagastos ng lahat. Sabihin niyo lang kung saan bansa gusto magpakasal. Kahit ang hil pang bumaba dito. Kung si Lord mismo nagpakita na sa akin, baka makumbinsi ako. Kaya gaya na sabi ko, kahit si Lord mismo nagsabi, Lord, pwede naman ako siguro tumanggi kung sa bagay na yan. Magpagawa ka ng iba sa akin, papuntahin mo ako sa Africa, kahit gaano kahirap gagawin ko, susunod ako. Pero sa ganitong bagay, Lord, pwede naman ako siguro tumanggi. Pero sa misis ko, bago kami nagpakasal, may prophecy din. Sinabi mismo kung ilan ang magiging anak namin. At nangyari. Ayun ang mga accurate prophecy. Hindi lang sinabi.
na sa tatlong magiging anak ko, si Joshua pala yung isa. Hindi sinabi. Kasi kung sinabi, naghanda sana ako. Hindi naman siguro nanonood ngayon. Okay, dahil sa 5 minutes na lang, dahil ano lang to, 33 minutes lang to, dahil napahaba yung una. Yung prophecy sa prayer life natin. Sa ating pagpipray, may direction ang Lord sa atin that we can pray in other tongues during our devotion. Likewise, prophecy pwede rin. At sometimes, sa publicly, may mga nagpipray, makikita mo, may element of prophecy ang kanilang prayer. So, pwedeng magkaroon ng prophecy sa prayer. Actually, sa akin, sa prayer, sa devotion ko, many times, nagpa-prophecy ako concerning my life, concerning the life of some of our members, depende kung sino. Yung nireveal niya sa akin habang ako'y nagpipray. Pinaprophecy ko their victory. Pinaprophecy ko their succeed. Kung ano man yung kanilang mga pinaplano, binabalak. Kasi nireveal sila ng Lord sa akin sa time na yon. O para sa family members ko, pinaprophecy ko during my prayer life. At alam po ninyo, kapag ginamit nyo, kapag nagpagamit kayo, as the Spirit wills to, hindi ko sinasabing person ninyo, as the Spirit wills, kakaibang anointing ang mararanasan ninyo kapag mayroong element of prophecy yung prayer ninyo. Obserban nyo na lamang doon sa mga publicly nagpipray sila na may element of prophecy. Kumpara doon sa simple prayer. Mas anointed, damang-dama mo talaga ang presence ng Lord doon sa mga nagpipray publicly na may element of prophecy ang kanilang prayer. So ang tawag doon is prophetic prayer. Not just a simple prayer. Okay, and then last, the psalms, hymns, and spiritual songs by the gift of prophecy. Sa kanta, ganun din. Actually, ang psalms ay songbook yan ng Israel. Lahat, lahat, or karamihan, sa mga sulat ni David sa mga kanta niya, ibinigay yan ng Lord sa kanya nung siya may pinagdadaanan. Pwedeng tawaging prophecy yun through songs. At yung songs na ito na binigay ng Lord sa kanya, nagbigay ng comfort sa kanya. Kasi nga ang prophecy to comfort yung isang purpose niya. So sa atin, try ninyo sa inyong devotion. Mag-worship kayo, start ninyo sa pagkanta ng mga alam ninyong kanta yung mga sinulat ng mga composer. And then pagkatapos yung kantahin, hayaan yung magkaroon kayo ng breakthrough sa worship. Kahit hindi kayo marunong mag-compose, maya-maya, yung pag-worship ninyo sa Kanya sa pamagitan ng pagkanta, makakabuo kayo ng mga lyrics niyan. Sa moment na yon. And then pagkatapos ng devotion mo, nakalimutan mo na. Hindi mo na alam ulitin. Yan ay inspiration of the Holy Spirit. Element of prophecy sa kanta. Na sa totoo lang hindi galing sa inyo yung lyrics na yon. Ang prophecy ganun din. Hindi talaga galing sa tao, pero ginamit siya ng Holy Spirit para i-deliver yon. So, ang prophecy ay pwede siya na ibigay ng Lord through preaching or teaching, prophetic teaching or prophetic preaching, through prayer, pwede, prophetic prayer, sa kanta, pwede, prophetic singing. Actually, sa akin, every time na mag-worship ako, public man o private, laging may new songs. Pero hindi ko na sinusulat dahil wala namang leading sa akin na gawin ko talagang kanta yon. Para sa akin lang yun. Ngayon, si Kenneth Hagin, sabi niya, hindi ako singer, sabi niya. Pero may psalms na dumarating sa akin, sabi niya. So, ang ginagawa ko, nire-recite ko na lang, sabi niya, dahil hindi ako singer, sabi niya. O may hope doon sa mga hindi singer.
Recite nyo na lang. Mag-worship ka sa Lord and then maya-maya mayroon na yon. Bigla nang lalabas sa bibig mo, salamat Panginoon sapagkat ako'y matagumpay. Hindi mo ako pinapabayaan noon, ngayon at kailanman. O yun yung lyrics na. Salamat sa iyong pag-alaga, pag-oruga sa akin sa bawat araw. Nararanasan ko ang iyong malasakit, pag-ibig, pagmamahal at katapatan. At ako'y nagagalak, nagsasaya. Sapagkat alam ko, ikaw ay laging nandyan. Nire-recite. Pero sa akin, dahil mahilig na akong kumanta, ginagamit ko yung true worship. Bigla na lang, nandyan ang inspiration ng Holy Spirit. Kaya bigla na lamang akong nakakagawa ng kanta, pero wala na tayong oras. Kaya, hanggang dito na lang tayo sa lesson na ito. So lesson 9, ang ating tatalakayin is about the gift of tongues, different kinds of tongues, and the interpretation of tongues. Okay? You're blessed.